Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-28 sa buwan ng Mayo taong 2025 at ngayon po ay pinagdiriwang ang pagsisimula ng National Flag Days. Sa ating mga headlines, dating Congressman Arnulfo Teves Jr. nananawagan ng tulong matapos arestuhin doon sa Timor-Leste. Pamplona Mayor Janice Digamo naman ikinalugod ang pagkakaaresto kay Arnie Teves na itinuturong mastermind o utak sa Pamplona Massacre. Civilian mission tungo sa Pag-asa Island, dyan sa West Philippine Sea, sinalubong na pabago-bagong lagay ng panahon. Sa international news naman, ang World Health Organization nananatili pa ring bagsak ang pondo matapos na kumalas na ang Estados Unidos. Samantala, $1.7 billion naman na funding gap na iwan. Sa ating palarong pambansa update, makasaysayang tagumpay sa shot put na itala 29 na taong record na basag. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hawak na ng mga otoridad doon sa Timor-Leste, partikular na ng immigration officials, ang dating Negros Oriental Congressman na si Arnie Teves Jr., partikular dyan sa Dili, Timor-Leste. Dakong alas 8 ng gabi at yan ay local time doon nang mapasakamay ng mga otoridad. Itong si Teves. Ayon nga sa kanyang anak na si Axel Teves, ang kanyang ama ay pangunahing inaakusahan doon sa mga krimen na nangyari sa Negros Oriental at yun ay tungkol sa pagkasawi ni dating Governor Roel Digamo at 8 pang iba noong Marso ng taong 2023. At matatandaan na pinatalsik siya mula sa House of Representatives noong Agosto ng parehong taon at kalaunan ay idiniklarang terorista ng Anti-Terrorism Council. Nananawagan din ang panig ni Teves ng tulong sa human rights bodies kaugnay ng sapilitan umano na pag-aresto ng walang inilabas na legal na dokumento kaya naman ay warrant of arrest. Narito ang bahagi ng tinig ni Axel Teves, anak ni dating Congressman Teves. He is asking me to inform everybody about this situation, and he is calling out, we, the family, including my father, is calling out to UN Human Rights, and I personally am calling to every department all over the world. Please help us. Samantala, kabilang din ang kapatid ni Teves na si dating Gobernador Pride Henry Teves at 11 iba pa sa mga tinukoy bilang terorista dahil sa umano'y pagkakasangkot sa serye ng mga pagpatay at iba pang mararahas na aktibidad sa lalawigan na kanilang dating nasasaklaw. Sa isang pahayag nitong Martes, sinabi nga ni East Timor President Jose Ramos Horta na hindi nais ng kanyang pamahalaan na manatili si Teves sa kanilang bansa. Sa ngalan ng pambansang interes ay kanila umano itong kinukonsidera at naharap nga itong si Teves sa iba't ibang kaso, partikular na yung multiple murder dito sa Pilipinas. Kaugnayan ng pagpaslang kay dating Governor Digamo at sa siyam na iba pang individual. Naglabas naman ng pahayag ang Department of Justice hinggil sa naturang mga development at sinasabi nga na may mga hakbang nang gagawin ang tanggapan ng Department of Justice sa lalong madaling panahon, bagay na inaalmahan naman ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio dahil umano sa hindi
pasok dun sa mga pamantayan ng umiiral na batas ang mga ginagawang hakbang. Dagdag pa ni Topacio, kasalukuyang nasa loob ng compound ng Ministry of the Interior itong sina Tevez at kanyang abogado. Walang ipinakitang warrant of arrest umano ang mga humuli sa kanyang kliyente at naniniwala siya na walang basihan ang pagkakadetain ng kanyang kliyente. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, naghayag naman ng pag-asa itong si Pamplona Mayor at incoming Negros Oriental 3rd District Congresswoman Janice Digamo. At yan ay may bahay ng pinaslang na si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kasunod nga ito ng pagkakaresto kay Tevez doon sa Timor-Leste. Sa isang statement, sinabi nito na ang pagkakaaresto kay Tevez ay isang mahalagang hakbang tungo naman sa hustisya, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi maging sa mamamayan ng Negros Oriental at sa buong bansa na nagulantang sa naturang kasuklam-suklam umano na pagpaslang sa kanyang asawa at siyam na iba pa na mga individual noong Marso 4 ng taong 2023. Sa loob mismo ng 2 taon, malinaw anya na hindi natitinag ang kanilang panawagan na mga responsable sa karumal-dumal na krimen ay dapat na mapanagot saan man sila nagtatago. Magsilbian niya sanang paalala ito sa walang sino mang nakakataas sa batas. Pinagtibay din anya ng pagkakaresto kay Tevez ang malakas na international cooperation at kolektibong paghanap ng hustisya. Umaasa naman ang kampo ni Digamo sa maayos at legal na proseso na magdadala ng pangmatagalang kapayapaan sa kanilang probinsya at matagal ng hustisyang inaasam para naman sa kanyang mga minamahal na mga kababayan, lalong-lalo na sa kanyang asawa na si dating Governor Digamo at sa iba pang mga naging biktima ng karahasan sa naturang lugar ng binansagan niyang terrorist group ng mga Tevez. Una nga rito ay sinabi ni Digamo na dinakip ng mga otoridad sa Timor-Leste itong si Tevez at dahil yan sa pagiging illegal alien. Kawalan ng valid na Philippine passport at subject na rin itong si Tevez ng international alert mula naman sa Interpol at may standing warrant of arrest mula naman sa panig ng Pilipinas kaugnay nung brutal na pagpaslang sa kanyang mister at ng iba pang mga biktima ng Pamplona Massacre. Samantala sa kaugnay pa pong balita, si Arnie Tevez arestado na ng mga otoridad. Ang anak naman na si Axel ay giniit na sapilitan daw na kinuha ng mga Timor Police at Immigration ng kanyang ama ng walang legal na mga dokumento. Kaugnay yan, kumuha pa po tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Arestado na ng mga otoridad si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. sa Timor-Leste pasado alas 8 ng gabi oras doon na siyang batay sa naging social media post ng anak nito na si Axel Tevez. Batay sa pahayag ni Axel, kinidnap ng mga otoridad ang kanyang ama dahil sa sapilitan umanong kinuha ng mga immigration officers ang dating opisyal mula sa kanyang tahanan. Ayon pa kay Axel, isang oras bago ang pag-aresto ay may natanggap na silang impormasyon na mayroong isang private aircraft ang nakaschedule na lumipad patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. Matapos ito, kwento pa ni Axel, ay matapos ang isang oras ay dumating ang mga immigration officers para dakpin ang kanyang ama. To inform everyone that my father, Arnie Tevez, has been kidnapped earlier today at around 8 p.m. Timor-Leste time. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence. Kasunod ito ay basta lamang anya kinuha ng mga otoridad ang kanyang ama ng walang mga hawak na dokumento, warrant of arrest o kahit anumang mga legal na dokumento na magpapatunay na naaayon sa batas ang ginawang pag-aresto sa kanyang tatay. Sa pilitan din umanong pumasok sa tahanan ni Tevez ang mga otoridad at kinuha ang dating opisyal kung saan dinala naman ito sa immigration office at kasalukuyang napapaligiran pa rin ng mga Timorese police. Tinawag naman ni Axel na isang halimbawa ng illegal detention o kasalukuyang being held illegally ang kanyang ama dahil wala naman anyang mga proper documents maaaring sumuporta sa kanilang naging aksyon. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. They just came in forcefully
They took him out forcefully. And right now, as we speak, he is still in the immigration building in Timor-Leste, being held illegally by the immigration officers, also surrounded by Timorese police. Samantala, matatandaan naman na itinuturing na mastermind si Arnie Teves sa naging pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Romel Tegamo at siyam na iba pa noong Marso 4 noong taong 2023 sa mismong tahanan ng mga biktima na agad namang itinanggi ng dating opisyal. Sa kasalukuyan, kinumpirma na ng Department of Justice ang pag-aresto, ngunit tinutukoy pa rin kung ang pagkaka-aresto ba kay Teves ay dahil sa isa siyang undocumented na banyaga sa loob ng naturang bansa o maaaring dahil rin sa kanselasyon ng kanyang pasaporte at maaaring isa ring dahilan ay ang extradition request ng Pilipinas laban sa kanya. Nakaantabay naman ang Philippine National Police sa mga maaaring developments sa kanyang mga kasong nakabinbin dito sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung atin hong mga update dyan sa palarong pambansa. Atin hong tututukan pa mga kaganapan. Standby ang Bombo Radio Lawag. Samantala sa karagdagang balita. Iginit ngayon ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Romeo Bronner Jr. na walang mangyayaring kudeta sa ilalim ng kanyang liderato. Ito ay sa gitna na rin ng mga espekulasyon ng internal unrest sa hanay ng militar. Sa isang statement, pinagtibay ng Armed Forces Chief of Staff ang hindi natitinag na commitment ng organisasyon sa konstitusyon at sa chain of command. Anya, hanggat nakaupo siya bilang Chief of Staff ay walang kudeta na mangyayari. Hindi rin anya siya matitinag sa mga chismis o mga mapanlinlang na ingay at tiniyak ni General Bronner sa taong bayan na nananatiling matatag, profesional at tapat ang sandatan lakas ng ating bansa sa chain of command. Nagbabala rin ang pinuno ng hanay ng militar sa patuloy na nagpapakalat ng maling impormasyon sa mas malawak na consequences at sa mga paninira sa sandatahan lakas ng ating bansa na may mga pananagutan ang sino mang gumagawa nito. Hinimok din ni Bronner ang publiko na maging mapanuri at tukuyin ang tunay na concerns mula sa walang basihang mga espekulasyon lalo na pagdating sa public institutions at pambansang seguridad. Mahigit sa 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula sa 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mula dito sa Metro Manila, ating dadakuan naman ang Ilocos Norte dahil may makasaysayang tagumpay sa larangan ng shot put at 29 na taon na record nabasag. Alamin din natin mga kabombo ang latest medal tally dyan ho sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025. May balita si Bombo J. Agnir. Bombo Dennis, isang bagong kasaysayan ang naitala ngayong taon sa Palarong Pambansa 2025 matapos mabasag ang 29 na taong record sa larangan ng shot put para sa elementary girls. Ang bagong record ay naitala ng batang atleta na si Sam Garcia mula sa Region 4A Calabarzon na naggarehistro ng 12.48 meters lampas sa dating record na 10.93 meters na itinakda ni Kani Amor Bartolome ng Southern Mindanao noong taong 1996. Si Sam ay anak ng isang overseas Filipino worker at ito ang kaniyang pangalawang pagkakataon na lumahok sa palaro
ngunit unang beses na makamit ang gintong medalya at makapagbasag ng record. Ayon kay Sam, sobrang saya niya at hindi niya inaakala ang magiging resulta ng laro. Idinagdag pa niya na doble ang sayang nararamdaman niya ngayong dahil lahat ng paghihirap at training niya kasama na ang mga hand and footworks ay nagbunga. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Sam Garcia. Masaya po. Hindi din po. Nag-training po. Mga nag-drills po. Tapos po, mga footwork po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa akin. Sa akin po mga pamilya. Saka po lalo na po sa mga trainer at coach. May iba ka pang event? Wala na po. Shot po talaga yung original na sports mo mula pa noon. Anong grade ka nung nagsimula? Grade 4 po. Shot put na noon. Anong grade ka na ngayon? Grade 6 na po. Nakiki-regional meet ka noon. Division lang po ng grade po. Tapos po, Ngayon lang nakapalaro. nung grade 5 din po. Samantala, hindi rin maitago ang tuwa at pagmamalaki ng kanyang coach na si Coach Lucy Portugaliza na nagsabing naniniwala siya sa kakayahan ni Sam. Aniya, kitang-kita niya ang determinasyon at dedikasyon ng atleta. Giit pa niya na alam niyang may potensyal siya at hindi lang basta gold ang target nila kundi talagang puntirya rin ang mabasag ang record. Dagdag pa niya na ang tagumpay na ito ay hindi lang tagumpay ni Sam kundi ng buong Calabarzon. Ating ringgan at pakinggan ang ating pakikipanayam kay Coach Lucy Portugaliza. Training po, matinding training ang dinaanan niya. Sa kanya pong pagtitraining talagang nakikita namin yung potential niya, yung determinasyon niya, ang kakayahan niya sa event na kanyang inalat. Inaasahan natin yung result. Part ay hindi, pero confident ako na may potential siya, maging ang trainers ay may talagang kaya niya, may ibubuga talaga siya sa event. Ang mensahe ko kay Sam, ipagpatuloy mo ang iyong karera, laging unahin ang pananampalataya sa Panginoon, ang tiwala sa sarili, ang tiwala sa lahat ng nasa likod ng tagumpay niya, at ang papuri at pagdakila ay ibigay niya sa may kapal, at sa lahat na sumusuporta sa kanya, nandyan ang pamilya niya at lahat ng mga katim niya, lahat ng nandito para sa kanya. Ang panalo niya ay panalo ng lahat. Maliban sa kanyang coach, kasama rin niya sa masayang tagpo ang kanyang lolo na si Eduardo Garcia na galing pa ng Batangas upang manood. Sabi ni Lolo Eduardo, hindi sila nakadalo noon sa Cebu dahil malaking pera ang kinakailangan para makarating. Pero ngayon masayang-masaya sila at nakita nilang manalo ang kanyang apo. Ika niya, ang pangyayaring ito ay hindi nila malilimutan. Ating pakinggan ang ating pakikipanayam kay Lolo Eduardo Garcia. Magandang umaga. Siyempre, tuwan-tuwa at nandito nga kami mula pa sa Tuwi, Batangas para lang sumuporta sa kanya. Pumunta kami hanggang sa ganito, hindi kasi kami nakapunta noon last dahil napalaro dahil sa Cebu ay masyado malaki na ang gasto. Para hindi po ba natin yung result, sir? Oo naman dahil kita namin sa kanya dahil parang confidence siya na makukuha talaga niya yung gold. At gold talaga niya yun. Masayang-masaya kami dahil buong pamilya ko na dito, buong pamilya niya na dito. Dahil gusto nga namin masaksihan yung kanyang pagkapanalo sa kanyang pangarap. Si Sam ang kauna-unahang atleta sa kanilang pamilya at buo ang suporta ng kanilang angkan sa kanya. Isang inspirasyon si Sam Garcia sa maraming batang Pilipino na sa sipag, tiyaga at suporta ng pamilya at komunidad posibleng makamit ng mga pangarap at higit pa roon makapagtala ng kasaysayan. Samantala, Bombo Dennis, sa ngayong araw naman as of 12:18 p.m. para naman sa partial and unofficial result o medal tally para sa patuloy pa rin na makasaysayang palarong pambansa ay nangunguna pa rin ang National Capital Region na mayroon ng 52
gold medals, gayon din 26 silver medals at 16 bronze medals. At kung titignan natin ay ito'y nakuha sa mga sports na swimming, gymnastics, gayon din sa athletics, table tennis, sa chess, gayon din sa taekwondo, pati na rin sa penchak silat. Pumapangalawa naman sa medal tally ang rehiyon ng Region 4A Calabarzon na mayroong 24 gold medals, 35 silver medals at 19 bronze medal. Pumapangatlo naman ang Region 6 Western Visayas na mayroong Okay, Bombo J, ang nais kong malaman, itong mga bagong record na naitatala dyan sa larangan na ito, meron bang separate na talagang ito lang yung kanilang ginagawa dyan sa organizer nitong palarong pambansa, Bombo J, knowing na talagang public interest talaga, no? Talagang ito yung isa sa binabantayan. Lalo na noong mga nag-scout para sa, syempre, higher level ng laro hanggang sa sila ay graduate dyan sa kanilang level at sumabak sa mas malalaki panlaban na Bombo J. Yes, Bombo Dennis, dito sa opisina naman ng Department of Education kung saan dito nakikita naman yung mga iba't ibang resulta ng bawat laro ay kumbaga i-separate talaga nila at in-highlight yung mga record-breaking na nire-record ngayong palarong pambansa. At sa survey or server ng Department of Education, makikita dito yung mga listahan ng record breaker kung saan kasama na nga itong mga tatala sa shot put, gayon na din sa athletics at pati na rin sa swimming, Bombo Dennis. At inaasahan sa mga susunod na oras at araw ng palarong pambansa ay madadagdagan pa at aasahan nila lalong-lalo na sa mga rehiyon at na mare-record o mababasag nila yung mga record na naitala sa mga nakaraang taon na isinagawa yung palarong pambansa, Bombo Dennis. With that, maraming salamat, Bombo J. Mag-ingat kayo dyan. So yan muna ang latest update mula rito sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa 2025. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nananatili pa rin pong nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Canlaon matapos itong magbuga ng 1,044 tonelada ng asopre sa loob ng 24 oras. Ayon po yan sa ulat mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS nitong araw ng Miyerkules. Ayon sa ahensya, ang Alert Level 3 ay indikasyon ng mataas pa rin ang taas ng volcanic unrest o aktibidad ng bulkan. Sa pinakahuling 24-hour monitoring ng ahensya, naitala rin ang 22 na volcanic earthquakes. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 31 na lindol na naitala sa nakalipas na araw. Nakapagtala rin ng mahina ngunit patuloy na pagbuga ng 75 meters na taas ng usok na tinangay o napadpad sa hilagang kandurang direksyon. Patuloy din umano ang digasing sa bulkan at nananatiling inflated o namamaga ang kabuuan nito. Sinyalis ng pressure buildup sa ilalim ng bulkan. Nagbabala naman ang PHIVOLCS sa mga posibleng panganib mula sa biglaang pagputok ng bulkan. Katulad na lamang ng pagdaloy ng lava, ashfall, pyroclastic density currents, rockfall at lahar sa panahon po yan ng malalakas na pag-ulan. Muling iginit naman ng ahensya o babala sa publiko sa evacuation ng mga residenteng nasa loob ng 6 na kilometrong danger zone sa paligid po yan ng tuktok mula sa tuktok ng bulkan. Ipinagbabawal din po ang pagpapalipad ng anumang sakyang panghimpapawid malapit sa Canlaon. Una na nga pong itinaas ang alert level sa bulkan noon po yung Disyembre taong 2024 matapos itong pumutok. Sa dagdag nating mga balita, mga kabombo, kung kanina ay may mga update tayo mula dun sa East Timor at maging yung reaksyon ng pamilya Digamo. Ito naman, ang Department of Justice ay may mga inihahanda ng hakbang kaugnay dun sa pagpapabalik dito kay Tevez sa ating bansa upang dito niya harapin ang kanyang mga kasong kinasasangkutan at iniuugnay sa kanya. May balita si Bombo Isa Cotoner.
Department of Justice na ibalik si Arnolfo Teves Jr. sa bansa kasunod ng kanyang pagkakaaresto sa Timor-Leste. Ito ay upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya mula pa noong nag-request ang departamento para sa kanyang extradition. Ngunit matatandaan ang desisyong ito ay binawi dahilan upang maantala ang proseso. Ayon sa ahensya, ikinagagalak nila ang pinakabagong mga development sa Timor-Leste, nagpapakitang hindi dapat manatili si Teves sa kanilang teritoryo. Patuloy pa rin silang naghihintay ng kanilang formal na aksyon. Kung siya ay agad na ipapadeport bilang undocumented foreigner o kung siya ay extradite alinsunod sa kasalukuyang kahilingan ng ahensya. Ani nila, wala pang natatanggap ang pamahalaan ng Pilipinas na anumang legal o opisyal na dokumento kaugnay dito. Dagdag ng ahensya, handa silang isaayos ang agarang paglilipat ng kustodiya sa pinakamabilis na paraan kapag nalinaw na ang usaping ito. Patuloy din silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Timor-Leste at determinado na panagutin si Teves sa batas. Kaugnay nito na inindigan ng anak ni Teves na si Axel Teves na ang kanyang ama ay nanalo na sa kaso niyang extradition. Kaya marapat anya na hindi niya na ito nararanasan at tahimik na lang naninirahan sa Timor-Leste. Kaugnay niyang pakinggan natin ang anak ni Arnolfo Teves na si Axel Teves. My father already won the case against the extradition, and then they filed a motion for reconsideration for the previous decision made by the Timorese court. And then again, the Timorese court ruled in favor of my father. So supposed to be, he should be in Timor living peacefully and safely. But we were shocked to see that just last night, he was illegally kidnapped and is now illegally detained, together with his lawyers. Si Arnolfo Arnie Teves Jr. ay nahaharap sa multiple counts of murder na may kaugnayan sa pagpuslang kay Gobernador Roel Degamo at iba pang kaugnay na krimen sa Negros Oriental. Mula sa Department of Justice Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa iba pa pong mga balita, buo ang tiwala ni Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, na lalong lalago pa ang ugnayan ng Israel at ng Pilipinas kahit nasa kanyang pag-alis sa pwesto. Matapos nga ang 4 na taong panunungkulan sa bansa. Sa kanyang termino, naging sentro ng kooperasyon ang modernisasyon ng agrikultura. Tinukoy din na opisyal ang mga proyektong nagdala ng makabagong irrigation systems, precision farming at maging ang climate resilient crops sa mga magsasakang Pilipino. Anya, hindi lang ito negosyo, sa halip ay koneksyon ito sa people-to-people na pagpapalakas pa ng kabuhayan sa kanayunan. Pagpapalawak din ng pagtutulungan sa larangan ng teknolohiya gaya ng cybersecurity, renewable energy at water management. Inulunsad naman ang mga proyektong ito pagdating sa desalination, wastewater, recycling at solar at wind energy development. Sa infrastruktura naman, tinukoy ni Floss ang mga Israeli technology sa smart cities, traffic solutions at urban transit na tumutugon sa modernisasyon ng Pilipinas. Napansin din ng opisyal noong una na dumating ito sa Pilipinas ay karaniwan ang mga brownouts. Ngayon, nakakabilib niya ang infrastruktura at dapat din anyang ipagmalaki ito ng mga Pilipino. Lumago rin na niyang kalakalan at pamumuhunan sa ilalim ng kanyang pamumuno sa pamamagitan ng mga business forums, investment exchanges at startup collaboration sa pagitan ng dalawang bansa. Pinuri rin niya ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Kapareho ng mga pagpapahalaga sa Israel ang pagkatao at pagbubukas anya ng tahanan sa mga bisita na isa daw pundasyon ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng Israel. Sa pagkakataong ito, dako naman tayo sa mga kaganapan dyan sa bahagi po ng West Philippine Sea. Itong civilian mission tungo sa Pag-asa Island ay sinalubong ng pabago-bagong lagay ng panahon. At yung sea concert ng koalisyon ay posible raw hindi matuloy ang kapag nagkaroon pa ng masamang lagay ng panahon. At yan ay batay doon sa kanilang mga assessment na ginagawa. Alamin natin ang latest information mula dyan sa West Philippine Sea. Si Bombo Grant Hilario.
Sinalubong ng pabago-bagong panahon ang paglalayag ng Ateneo Coalition sa pagpapatuloy ng kanilang civilian mission tungo sa destinasyong Pag-asa Island ng West Philippine Sea, kung saan naranasan ang pagbuhos ng ulan habang binabaybay ng MV Kapitan Felix Oca ang naturang karagatan. Sinabayan din ito ng bahagyang matataas na alon na siyang ramdam at atin mismong nasaksihan habang nakasakay sa naturang barko. Bagamat inabot ng ulan kanina, sa kasalukuyan naman ay medyo tumila na ito sa muling pagsikat ng araw ngayong tanghali. Dahil dito ay inihayag ng kapitan ng barko na si Captain Jorge de la Cruz ang kanyang pangamba sapagkat ay ang weather condition na nararanasan ay posibleng makaapekto umano sa gaganaping sea concert. Paliwanag kasi ng naturang kapitan ng barko na maulan at mahangin ang maaaring maasahan tatahaking sa destinasyon ng MV Kapitan Felix Oca kung saan idaraos ang nabanggit na konsyerto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Captain Jorge de la Cruz, ang kapitan ng MV Kapitan Felix Oca. Okay naman, meron naman tayo actually nag-start na silang mag-set up diyan. Ang ano nga lang kasi ang kwan lang noon yung weather condition. Kaya kung talagang umuulan, malakas ang hangin, malamang hindi talaga matutuloy yung concert. Pero yung when it comes to discharge, magdi-discharge ka ng mga relief goods, magagawa yon. Pero yung concert, depende kasi ito, as I observed, doon sa sa position ng destination natin, mukhang maulan at mahangin. O I don't think na matutuloy yung concert nyo dyan sa after part natin. Samantala, Bombo Dennis, sa kapapasok lamang na balita, iniulat na ng Ateneo Coalition na hindi na magkakaroon ng pagbabago sa gaganaping Sea Concert for Peace and Solidarity ngayong araw. Kung saan nila ay hindi na matutuloy, Bombo Dennis, hindi na matutuloy ang una nitong plano na makapag-perform ang mga artist sa unang pinangyarihan ng konsyerto dahil sa lagay ng panahon. Ngunit ito naman raw ay ililipat na lamang sa loob ng barko kung saan ligtas at malayo sa kapahamakan ang mga magtatanghal at maging ang lahat ng mga manonood. Gayunpaman ay ipinahagi ng direktor ng naturang konsyerto na si Melvin Lee ng Philippine Educational Theater Association ang kahalagahan ng isasagawang peace concert. Ang pagtatanghal nito na magpapamalas ng advokasya gamit ang sining at musika ay may tuturing na makabuluhan, lalo pat ito ay isasagawa higil sa napapanahong usapin sa bansa. Narito, pakinggan naman natin ang tinig ni Director Melvin Lee sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. Very meaningful. Parang very meaningful at parang para lang mapakita namin na yung arts, theater, for example, the creativity will matter and may saysay dahil meron siyang karunong advokasya relevant sa ating lahat at napapanahon na nausapin. So yung arts and theater and PETA is very much attuned and in line and active in terms of participation sa buong usapin at sa advocacy. Yan ang tinig ni Director Melvin ng Theater Director ng Philippine Educational Theater Association. Live wala dito sa karagatan ng... Yes, Bombo Grant, nais ko lamang makikumusta naman dyan kumusta naman yung mga performer, sapagkat nakapagtanghal na sila initially noong unang araw na dumating kayo dyan. But kumusta naman yung moral nung mga may local and international artist na mga kasama kayo, kumusta naman ngayon yung kanilang moral, lalo't syempre may mga activities na hindi nagtutugma doon sa aktual na sitwasyon at hindi natutuloy. Yung kahalintulad niyan, yung inanunsyo ng Ateneo Coalition, may iiba yung plano. Hindi ba naman sila nalulungkot o kaya naman ay na didistract itong mga development, bagay na kailangan ding ikonsidera, Bombo Grant? Bombo Dennis, yun sa kasalukuyan, yung artist na magpe-perform mamaya sa naturang konsyerto ay tinitipon na ng naturang koalisyon. Sa ngayon ay patuloy tayong makikipag-usap sa kanilang pamunuan upang nang sa ngayon ay makamusta natin yung mga artist. Sapagkat kanina, Bombo Dennis, sinubukan natin, ngunit tayo ay nabigo munang makausap sila sa inihahanda na ang kanilang mga sarili
at ang kanilang Grant? May tanong si Bombo Ever para sa iyo. Bombo Ever, go ahead. Alright. Bombo Grant, ito bang mga dalawang barko ng Philippine Coast Guard na nakaalalay nga dito sa civilian mission, nadagdagan ba ito kasi nababanggit mo pa bago-bago yung weather dyan? Baka may mga medic team na dinagdag ang hanay ng Philippine Coast Guard para umalalay dyan sa civilian mission, Bombo Grant? Bombo Ever, sa katunayan sa ating pag-aantabay at pagpapatay dito sa naturang barko, ngayon kapansin-pansin na ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard ay nabawasan. Kung saan ay isa na lamang yung nakikita nating Philippine Coast Guard na Okay mga kabombo, at siguro maya-maya ay maganda na yung linya dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Atin ho kukumustahin pa yung ibang kaganapan dyan. Samantala, sa ating balita muna sa ibayong dagat. Bombo International News. Sinisikap na ngayon ng World Health Organization na patatagin pa ang kalagayan ng kanilang pinansyal matapos nga kumalas na ang Amerika na itinuturing bilang pinakamalaking donor nito sa World Health Organization. Sa pagtatapos nga ng taunang World Health Assembly, tinukoy ng WHO na ang kasalukuyang budget o pondo para sa 2024 hanggang 2025 ay nasa $6.8 billion, kung saan inaasahan na bababa ang pondo ng WHO sa taong 2026 to 2027. Bagamat tinaprubahan na ng mga miyembro ng bansa ang mas mababa pang pondo at panibagong pagtaas ng membership fees, nananatiling may kakulangan pa rin na $1.7 billion ang pondo sa mga susunod na taon. Ayon sa organisasyon, 60% na ng base budget para sa 2026 to 2027 ang kumpirmadong makukuha nila. Ngunit kailangan pa rin nilang punan ang malaking agwat para sa kanilang pondo. Nangako naman ang donor ng karagdagan pang $210 million para sa susunod na investment round. Kabilang ang $80 million mula sa Switzerland, $57 million mula naman sa Novo Nordisk Foundation at iba pa. Bilang tugon, sinabi naman ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na sa panahon ng krisis sa World Health Situation, ang mga pondong ito ay makakatulong umano upang ipagpatuloy pa ang kanilang life-saving work. Gayunpaman, lalong lumala naman ang krisis sa pananalapi ng WHO matapos ng formal nang simulan ni US President Donald Trump ang proseso ng paglisan ng Amerika sa organisasyon. Hindi na rin nagbayad ang Estados Unidos ng kanilang membership fees para sa 2024 at 2025. Tinawag din ni US Health Secretary Robert Kennedy Jr. ang WHO bilang bulok daw at hindi epektibong organisasyon. Hinikayat din niya ang ibang bansa na bumuo ng alternatibong institusyon dahil sa matinding kakulangan sa pondo. Kung maalala nga, nagbawas na ng tauhan ang WHO mula sa 14 ay ginawa na lamang po itong 7 ang executive management team at binawasan ang mga departamento mula yan sa 76 patungo po yan sa 34 na lamang. Balik sa mga balita sa Pilipinas, maring tinutulan ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez ang paglipat kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang kinatawan ng Pilipinas sa United Nations. Yan ay sa gitna ng cabinet revamp na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon nga sa mga babatas, mahusay na pinangasiwaan ni Manalo ang Department of Foreign Affairs, lalo na ang usapin ng West Philippine Sea. Malaki rin umano ang naging papel ng naturang opisyal sa pagpasa ng Philippine Maritime Zones Act at Archipelagic Sea Lanes Act, kung saan ay isa si Rodriguez sa mga pangunahing may akda. Kumpirmado naman mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin na papalitan si Manalo ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, habang si Manalo naman ay itatalaga sa United Nations kapalit ni Antonio Lagdameo Jr. na magre-retiro naman sa darating na Hulyo. Ngunit git nga ni Rodriguez, isang demotion ang paglipat mula sa pagiging career diplomat ay magiging ambassador itong si Manalo at mag-uulat sa bagong Department of Foreign Affairs Secretary na dati niyang Undersecretary, kung saan ay sinabi nga ni Rodriguez na hindi ito patas. Iminungkahi rin ni Rodriguez na humanap na lang ang Pangulo ng ibang senior Department of Foreign Affairs official na pwedeng i-appoint doon sa United Nations. Aniya, napakalaga ng pwesto
ang United Nations post at tiyak na maraming career diplomat ang kwalipikado at hindi kailangan na alisin si Manalo sa Department of Foreign Affairs. Nananawagan naman ngayon ang mga leader ng non-Moro indigenous peoples sa bayan ng South Upi, Maguindanao del Sur para sa mas maigpit pa na seguridad mula sa pamahalaan. Kasunod yan ng sunod-sunod na banta sa kanilang mga buhay. Ayon sa isang pahayag, sinabi ng mga ito na hindi bababaan niya sa 40 miyembro ng kanilang komunidad ang nakatanggap ng araw-araw na banta kaugnay sa pagpatay umano matapos lamang ng maging bagong alkalde si Helen Benito na kapatid ni Roldan Benito na leader noon ng Tiduray at dating nagsilbing vice-alkalde ng nasawi sa pananambang noong buwan ng Agosto ng nakalipas na taon. Ayon kay Dian Capiral ng Climate Conflict Action, maraming leader ng tribo ang hindi makalabas sa bahay o makabalik sa kanilang mga komunidad dahil na rin sa takot sa mga armadong grupo na maaari daw umatake sa kanila. Wala pa rin anyang naipapadalang mga task force na ipinangako umano sa mga katutubo matapos ang congressional hearing ukol sa mga pagpatay sa non-Moro indigenous people. Gayunpaman, hiniling ng mga leader ng non-Moro indigenous people sa gobyerno na magdagdag ng kapulisan at kasundaluhan sa mga barangay na itinuturing nilang hotspot. Maglagay din niya ng checkpoints para mapigilan na rin ang pagpasok ng mga kahina-hinalang individual at palitan ng kasalukuyang security team upang matiyak ang pagiging patas na pagpapatupad ng batas. Dagdag pa ng grupo ang regular na pagpupulong kada 2 linggo sa pagitan ng gobyerno at ng mga leader ng komunidad upang agad na makaresponde sa anumang banta sa kanilang buhay. Naman tayo ng mga karagdagan pan-report dyan sa dako ng Senado, mga kabombo. Manoy madalas na pagbiyahe ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng ikinakasang balasahan sa mga miyembro ng gabinete ay binatikos ng ilang mambabatas. Yung courtesy resignation ay suportado ng mga senador. Alamin natin ang update ni Bombo J.C. Galvez. Binatikos ni Senador Joel Villanueva ang umano'y madalas sa pagbiyahe abroad ni Health Secretary Ted Herbosa sa gitna ng ikinakasang balasahan sa miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Villanueva, may mga ulat na 19 na beses na umalis ng bansa si Herbosa mula nang ito'y maitalaga noong 2023. Kung ikukumparaan niya sa basketball, parang isang biyahe kada 2 buwan ang ginawa ng kalihim ng Department of Health. Gate ng senador, panahon na para alisin ang mga bulok na itlog sa gabinete. Dapat ang paunahing batayan sa pagtatalaga ng mga opisyal ng gobyerno ay ang kanilang performance. Ang pagiging lingkod bayan anya ay hindi gantimpala sa katapatan. Ito ay isang mandato upang maglingkod. Bukod dito, sinabi ni Villanueva, ang kanilang tanggapan ay patuloy na sinusuring iba't ibang issue na kinabibilangan ng Department of Health. Sa katunayan anya, 3 Senate resolutions na ang kanilang inihain sa loob ng nakarang 2 buwan upang liwanagin ang mga usaping ito at maningil ng pananagutan. Tiniyak naman ng senador na patuloy nilang susuriin ang issue sa loob ng ahensya, lalo ng proposed Senate Resolution number 1326 na naglalayong imbestigahan ang 11.18 bilyong pisong halaga ng nasayang o expired na gamot at iba pang medical supplies na binili ng Department of Health noong 2023. Ang direktiba po ng Pangulo para sa courtesy resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete ay isang paraan upang ipakita ang kanyang hangarin na lalo pang iangat ang antas ng pamamahala sa ating bansa. Matitiyak po ng ganitong hakbang na nagagampanan ng bawat ahensya at opisina ng pamahalaan ang kanilang mandato ayon po sa mga inaasahang pamantayan, hindi lamang po ng administrasyon, kundi pati na rin ng sambayanang Pilipino. This is the time to take the bad eggs out of the cabinet. Performance should be the primary consideration in retaining or appointing public officials. Because public office is a public trust. Public office is not a reward for loyalty. It is a mandate to deliver. For instance, we have gathered reports that the Secretary of Health has been out of the country 19 times mula po nung ma-appoint siya in 2023. So, if we talk about statistics, just like in basketball, that's 1 travel every 2 months. And the numbers speak for themselves. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Land Transportation Office binibilisan na ang mga pagpapalabas ng plate numbers ng mga sasakyan, lalo na sa National Capital Region. Kasabay po yan ang implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Jovino Galang. Mabilis na inilalabas ng Land Transportation Office o LTO ang mga plaka ng mga sasakyan sa bansa. Ayon kay Atty. Vigor Mendoza, ang hepe ng LTO, na pinapabilisan nila ang pagpapalabas ng plaka sa Metro Manila mula nang ipatupad ang No Contact Apprehension Policy. Pero pa tayo mga 1.7 million na sasakyan, na motorsiklo, no? Sa yung 4 na gulong, lahat yan may plaka na eh. Ang inaayos natin sa 4 na gulong, yung mga kulay berde ng plaka. Kasi nandiyan na rin yung kanilang plaka. As far as NCR is concerned, in preparation for the implementation of the No Contact Apprehension, lahat ng plaka na masasakyan sa National Capital Region ay available na. No? So para malaman nila kung saan nila pwede i-pick up o kung hindi naman, wala silang oras, pwede nila pa-courier doon sa kung saan nila gusto, to the destination. No? Tuloy-tuloy din ang ginagawa nitong pag-iikot sa mga regional offices para matiyak na naipapatupad ng tama ang mga batas trapiko. Buntusan po natin lahat ng ating mga inspector. No? In fact, nasa baba ko, I went down to the district offices to check kung ginagawa ng mga inspektor ang kanilang trabaho sa bago magparehistro ng mga sasakyan. No? And I'm happy to note, ginagawa naman po nila yung kanilang trabaho as far as inspection is concerned. Pero kulang pa. Sabi ko, we have to add more equipment. We have to equip them. No? We have to provide the necessary facilities, tools, and equipment para magawa talaga nila yung kanilang trabaho. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Palarong Pambansa 2025 Updates mula sa Bombo Radio. Ito mga kabombo, yung tinaguriang Bicol Vulcans. Nag-uumapaw ang kasiyahan matapos may bulsa ng atletang mula dyan sa Iriga City ang panibagong gold medal para naman sa rehiyong Bicol. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Naga. Hindi matatawaran ang nararamdamang kasiyahan ng Bicol Vulcans matapos na masungkit ni Sian Kenneth Bondal Baredo ang gold medal para sa Javelin Throw Elementary Boys Division sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Ilocos Norte. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Coach Richard Guanzon at Coach Dexter Mariscotes, sinabi ng mga ito na masayang-masaya ang kanilang team para sa unang gintong medalya na kanilang nakuha sa pamamagitan ni Baredo. Si Baredo ay grade 6 student mula sa Iriga Central School at Tubong Barangay San Roque, Iriga City. Nasecure nito ang unang pwesto matapos na magtala ng 52-meter throw sa isinagawang athletics event na Javelin Throw Elementary Boys Division. Ayon sa mga coaches ng nasabing atleta, bago pa ang kompetisyon, nangako umano si Baredo na iuuwi ang gold medal na nagkatotoo naman, kaya't malaki ang kanilang pasasalamat. Porsigido umano na manalo ang atleta at isinabuhay ang mga dinaanan nitong trainings na nagresulta naman sa matagumpay na pagbulsa ng gintong medalya. Malaking bagay umano para sa kanilang team at sa buong rehiyong Bicol ang tagumpay ni Baredo dahil nagsisilbi itong motibasyon sa ibang mga players na maging matagumpay din sa kanilang piniling larangan ng sports. Sa ngayon, positibo ang mga delegado mula sa rehiyong Bicol na makapag-uwi pa ng gintong medalya sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025. Masaya po. Unang gold po sa namin, sa team namin. Sabi niya, i-gold niya. Tapos sabi ko naman, sige, bibigyan ka namin ng tig-500 ni Sir Dexter pag nakuha mo yung gold. Tapos yun nga, naka-gold siya. Hindi naman namin inaasahan talaga na kasi malalakas din talaga ang kalaban. Mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Kier Liadop nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Ang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP nagdulot daw ng kalituhan at agam-agam sa transport sector. Kaugnayan kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Nagdulot ng pagkalito sa transport sector ang pagpapatupad sa ilang mga lugar ng No Contact Apprehension Policy o NCAP kung saan tanging sa EDSA lamang ito ipinaalam sa kanila. Muling ibinalik ang naturang pulisiya noong Lunes, Mayo 26 matapos mapawalang bisa ang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Ariel Lim, ang National President ng NACTODAP, ikinabigla nila ng maraming mga lugar ang sumailalim sa implementasyon nito kung ang kanilang pagkakaalam ay sa EDSA lamang dapat ito. Batay ito sa inanunsyo noong nakaraang linggo. Aniya, hindi naman nila ito tinututulan, subalit kahilingan lamang nila sa kanilang reklamo na maging malinaw ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa kautusan ng Korte Suprema at kausapin ang kanilang sektor. Maliban sa kalituhang idinulot nito, nagkaroon pa ng kumusyon dahil sa mas pinalala nito ang trapiko. Hindi kasi aniya malinaw ang mga itinalagang linya ng mga naturang sasakyan kaya hindi sila tiyak sa mga bawal at dapat daanan at halos nagsisiksikan na sa gitna ng kalsada. Giit pa ni Lima, kung hindi ito mabibigyang linaw sa madaling panahon ay magiging abala ito sa mga arestong motorista na hindi tiyak sa nagawang paglabag at makakasira lamang aniya sa programa ng gobyerno sa pagpapatupad ng naturang pulisiya ang kakulangan nito. Dahil alam naman namin talaga na ang MMDA, dahil di kami tumutol kung sila magpapatakbo, kaya lang nagkaroon lang ng problema sa unang implementasyon dahil nung ito'y lumabas last week, that is Thursday, ang pagkakaalam namin ito ay gagamitin kaya sila humingi ng palit yung TRO ng MMDA dahil doon sa EDSA, no? Nagulat kami, ang sabi nila EDSA lang, kaya sila nag-file. Nagulat kami nung magkasunod-sunod na dumami na. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcillian nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, doon naman sa bahagi po ng Eastern Visayas, yung courtesy resignation din ang pinag-uusapan ho doon. Lahat ng mga executive assistants ay saklaw ng naturang courtesy resignation dyan sa Tacloban City. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Tacloban. Inaasahan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na maghahain ng courtesy resignation ang lahat ng mga executive assistants at head officers ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City. Magsasagawa ng rigodon sa iba't ibang tagamangulo ng opisina ang lokal na pamahalaan ng Tacloban sa ilalim ng administrasyon ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa pamamagitan ng mga ipinapakita nitong performance sa kanilang mga trabaho. Ayon kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, inaasahan niya na maghahain ng courtesy resignation ang lahat ng executive assistants ng kaniyang administrasyon upang ma-assess at makita nito kung ang naturang opisyal ay nararapat pa ba na manatili sa kanyang posisyon o ililipat sa ibang departamento. Ito ay sa kadailanang nitong mga nakaraang buwan ay may iilan sa mga tagamangulo ng mga opisina ang hindi na angkop sa naturang posisyon. Sa katunayan, noong nakaraang linggo ay pinalitan na at bago na ang market administrator ng Tacloban City Public Market. I'm also announcing to Taclobanons that just like the national government now, I'm also expecting a courtesy resignation from all executive assistants, and we're doing rigodon of different heads of office. So we're looking at that now based on performance. Pahayag pa ni Romualdez, saludo siya sa paghingi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ng mass courtesy resignation ng lahat ng mga department secretary sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kung saan pasaring pa ng alkalde sa Pangulo ay nararapat lang na isama ng Presidente sa paghingi ng courtesy resignation ang mga kaibigan at pamilya nito na mga appointed officials. Matatandaan na kapwa pinsan ng alkalde ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Well, this is what we're doing. In fact, I salute the President for doing that also.
asking for mass resignation or courtesy resignation, did I say, about all the department secretaries. Tama yun. Sama na rin yan, courtesy resignation sa lahat ng kaibigan sa kapamag-anak appointed. Appointed, hindi ko sinabing elected kasi pag elected kasama ko. Hindi naman ako appointed, elected naman ako eh. Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. At yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia magpili para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang preservation naman ng mga historic sites sa China, pinag-aralan ng mabuti ng mga otoridad matapos ang Fenyang Jam Tower incident. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ng Star FM Manila. Patuloy ang ginagawang restoration sa makasaysayang Fenyang Drum Tower sa China. Ito ay matapos gumuho ang ilang bahagi ng bubong nito. Nilinaw naman ng mga local officials na wala namang nasugatan sa nasabing insidente. Ayon sa lokal na opisyal, ang gumuhong bahagi ay itinayo noong 1995 kung kailan nagkaroon ng reconstruction. Sa panayam ng Star FM Manila kay Jeyus Del Mundo, OFW at preschool teacher sa China, sinabi nito na katatapos lamang ng roof restoration ng Fenyang Drum Tower noong 2023. Kaya palaisipan sa mga opisyal kung bakit nasira ito. Nirebuild po siya noong 1995 tapos nirenovate po last year. Ito pong tower na po to, sir, ito po yung kinikilala nilang largest drum tower dito po sa China. Ang tinitignan po nila ay siguro po meron pong problema po dun sa pagkaka-renovate po last year. Medyo mabilis po talagang action dito sa China, ginagawa na po ngayon. Pero ang alam ko po, sinarado po muna po yung tourist spot na pong yun. Dito po kasi sa China, lagi po nilang inaaral yung history. So kasama po siya doon sa history na inaaral ng mga bata dito. Kaya yung mga malalapit pong school sa province na yun, kinoconsider po yun sa kanilang field trip po. Taong 1375 sa panahon ng Ming Dynasty, itinayo ang Fenyang Drum Tower. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy na tumutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines para updated ka sa mga kaganapan, di lamang dito sa Pilipinas maging sa ibayong dagat. Nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Kaya naman mga kabombo, dyan sa mga taga-subaybay natin sa parte ng Mindanao, masusubaybayan ang mga programa natin sa Davao Region, sa Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa bahagi naman ng Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Diyan sa Soc Sargent Region, Bombo Radio Jensan. At para sa mga hiligay non-speaking, sa bahagi ng Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. At syempre po sa ating pong mga tagapakinig sa Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood nyo na rin po ang Bombo Radio Malaybalay. Para naman sa mga Chabacano, masusubaybayan din po ang ating news and entertainment station sa Star FM Zamboanga. Sa mga nasa Zamboanga del Norte naman ay nariyan po ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao at Bangsamoro Region, nariyan naman po ang Star FM Cotabato. Mga kabombo Castor Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Urasya Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery. And by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today. Trusting in your promise to heal our land, stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock.
quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil ngayon po ay umpisa na ng National Flag Days, nanyayahan natin yung ating mga kababayan, Bombo Ever, na maging bahagi dito sa programa ng ating gobyerno at magwagayway ng ating pambansang watawat ng Pilipinas. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!